Ayan, magandang hapon at maligayang kamalayan ngayong araw ng Miyerkules. Ayan, oras na ng kamalayan. Alas 4 hanggang alas 5 po yan, Lunes hanggang Biyernes. At syempre, kasama niyo po kami lagi dito, si Joyce Molon. At magandang hapon sa iyo, Tato. Magandang hapon sa iyo at magandang kamalayan sa ating mga tagapakinig. Ako po si Tato Malay na makakasama po ninyo hanggang alas 5 ng hapon. At medyo wala pa yung isa na kasama namin dito. Si Albert. No? So kami dalawa muna ni Joyce ang magkikwentuhan, mag-uusap tungkol sa mga mangyayari mamaya. Wow, abangan nyo yan. Abangan nyo ito. May surprise si Joyce. Merong production number. Yan. Hindi ako. Baka may asahan nila. Tapos makita nila, ba't nakaupo ka lang? Hindi, kasali ka. Naku, pag hindi ka sumali rito. Hindi sa susunod na buwan na yan. Malamang ako na manguna. Uy, naku, ngayon hindi pa talaga. Anyway, yeah. Joyce, so, kamusta na ang ating mga mga buhay-buhay? Dahil ito nga, dito sa Kamalayan, normally we would talk about what is really happening, no? Hindi namin it's a puwera yung reality ng buhay natin. Kasi sabi nga ninyo, kapag nakakarinig kayo ng mga mensahe namin dito sa Kamalayan, parang ano ba yan? Parang hindi naman totoo yan. O hindi pwede maging totoo yung mga pinag-uusapan na parang out of this world. Parang napaka-imposible. Walang magic, di ba? Pero sabi nga namin, dito sa pang-araw-araw na buhay na nagaganap sa ating lipunan o sa ating bansa, ay walang pagkakaiba yan sa nakikita nyo kahit saan. Kaya lang kami sa Kamalayan, may nakikitang iba. Yun lang ang nangyayari sa amin. Kumbaga sa inyo, kung ano yung nakikita nyong sasabihin ninyo na ito yung katotohanan sa nangyayari sa buhay nyo, sa amin, kuminsan sabi namin, hindi eh. Hindi ka dapat ganyan. Hindi ka dapat nagkakaroon ng mga ganyang problema. Bakit? Dahil merong paraan. Dito sa Kamalayan, dito namin sinasabi na yung mga bagay na akala nyo imposible mangyari, hindi pala. Posibleng-posible dito sa Kamalayan. Oo. Kaya nga, kadalasan, inaano natin dito ang nangyayari sa buhay natin. No? Like, for example, yan, si Albert siguro, nata-traffic na naman. Hindi nata-traffic si Albert. Meron talaga siyang pinuntahan. Actually, sa isang building nga na pinuntahan niya, andun din ako eh. Nagkita kayo? Hindi kami nagkita, pero alam ko na nandun siya. Bakit mo nalaman? Nagkaramdaman kayo? Andun din ako sa building na yun eh. Hindi ko lang nasasabi sa kanya, ay kakaalis ko lang, tenext ko kasi siya. Ay kakaalis ko lang. Kaya hindi ko na rin siya hinintay. Nasa ground floor ako, siya nasa 26th floor. O, di ba? Kala mo ha, hindi ko alam ha. Hindi ko alam yung mga nangyayaring gano'n ah. Mukhang meron kayong mga sekreto nga. Malalaman mo rin yan, Tato. Hindi muna namin sa'yo pinapaalam. Alam ko naman. Medyo meron kayong mga nilalakan. May binubuong mga whatever para sa Kamalayan. Oo, may mga kasi 'di ba dito sa buhay natin, everyday 'yan talagang pagkagising pa lang may problema na tayong hinaharap. Pero dito sa Kamalayan, dapat harapin 'yan at hindi 'yan tambayan. Hindi ka dapat tumambay diyan sa problema 'yan kasi may solusyon diyan. Yeah. Dinadaan lang natin talaga sa sa pagsasayaw. Wow! Di ba? Mga problema. Totoo yun, mamaya. Malamang mapapaindak to si Tato mamaya. Aba, kahit walang music, iindak ako eh. Ako pa. Alam nyo, sa buhay natin, meron tayong tinatawag ng natural rhythm. No? Kaya nga, pag sinasabi mong yung parang matamlay ang pakiramdam mo, wala ka sabihin, sa mood. Iba yung rhythm mo. Ayan. Iba yung, kumbaga, kumpas ng buhay mo. Pero pwede mong baguhin yan. At pwede kang magkaroon ng yung pagkasigla. Oo. Tato, may tatanong ako related to dyan sa pinag-usapan natin. Kasi may nakasalubong na naman. Mahilig kasi ako gumala eh. Ang tanong kasi... sobrang ang gala. Ang tanong ganito, pakitanong nga, sabing ganon. Ang sinasabi kasi kapag ang musika ba o ang tugtog, bahagi yan ng buhay natin. Pero kasi minsan may mga tugtog na andyan yung malungkot, pati ikaw feeling mo gano'n na rin, may masaya.
So, 'di ba kapag ka malungkot ka, tanong niya, dapat ba hindi ka magpatugtog ng mga malulungkot na para maalala mo yung mga hindi magagandang nangyari sa iyo? Oh, magandang tanong yan. Alam nyo, ang musika ay basic, ang ano talaga niyan, ang appeal niyan talaga sa emosyon. Aha. Di ba? Yun ang dating niyan sa atin eh. Either magiging masayang-masaya ka dahil pag nakakarinig ka, lalo na yung mga sabi nga natin, mga pang-sayaw na kanta, napapaindak ka, so napapasabay ka sa ganun. Ngayon, may mga kanta naman na medyo hindi mo naman pwede sabihin na malungkot. Ngayon, sino ang gumagawa ng desisyon o ng interpretasyon na bakit malungkot ang isang kanta? Maybe sa lyrics, no? Merong kwandoon, no? Na bahid ng mga kalungkutan, no? Pero ang tanong diyan is kadalasan ba pag nakakarinig ka ng mga yung mga medyo ano bang masasabi mo malungkot? Kasi ang lungkot hindi mo ma-associate yan sa isang kanta talaga lang na as is. Ngunit kung meron kang naisa buhay na pangyayari at naging theme song mo yung kantang yon, or kumbaga parang nung nadinig mo yun, parang sinasabi sa iyo parang ako yun parang ang dating ng kantang yun, parang ako tinatamaan doon So doon ka nagkakaroon ng tawag dito, ibang pakiramdam. Pero kung sa totoo lang, walang masama or negative or what sa music. As a matter of fact, if you really would listen to most or majority of the songs that we get to listen to, negative ang mga lyrics sa mga kanta yan Oo, yun yung sinasabing hugot, Tapos minsan pa, Tato, yung singer or composer, sila yung kaya minsan naggagawa nila yun dahil sila yung mismong may pinaghuhugutan. Diba? Karamihan ng mga OPM, no? Karamihan dyan, puro sawi, yung mga kantang, ano tawag doon yung yung hindi nagkatuluyan o nag-break up, yung iniwan. Yun nga, sawi. Kadalasan, ganun klase ang mga kanta natin. At bihira-bihira yung talagang masasabi natin positive. Oy, pumasok ka na nga dito at huwag ka na mag-abang dyan at hindi ka lang tatawagin. Alam mo kahit tingnan mo pa kami eye to eye, bahala ka. Wala niya, may gano'n pa sa grand entrance. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Albert Badlong. Thank you for inviting me. At ang ganda ng suot mo. Ang sarap mo ngayon, Albert. Kulay ube ka. Ngayon, okay, balik tayo doon sa kanta na, yung ganyan, no? So, nasa sa tao yun yung masasabi mong medyo kung malungkot sa iyo, anong gagawin mo? Papakinggan mo ba? Alam nyo, kung minsan, ang tao, yung tinatawag nating hindi maka-move on. Oo, ang tagal na, no? Lalo na yung pag nadidinig niya yung kantang yun, ako, naalala naman ako. Iyak-iyak. Normally yan, mga ganyan. Oo, nasa sa tao yun nasa kanya lang yun Kasi yung iba naman, pag nadidinig yung same song, iba naman yung interpretation. No? So, pero minsan, sige Tato, ikat kita dyan, pero minsan kasi ang pag-iyak after mong umiyak, bigla kang natauhan. Dapat lang matauhan ka. Kasi, usually naman, dyan nagsisimula ang pagka-aware mo sa isang bagay. Pag may nangyaring, yun nga, katulad, may problema, or hindi maganda, or nagkaroon ka ng parang, yun nga, nasaktan ka, doon ka magkakaroon ng masasabi mong pagbabago. Kasi, sige. Paano kung 4 years later, umiiyak ka pa rin? Yun ang mga katangahan na yun. Ika-5 taon, baka Huwag naman sabihin tanga. Hindi, what I mean by katangahan. Kasi, alam nyo, ang buhay natin, masaya ang buhay ng tao Sino ang gumagawa ng maging puro hinigpis o malungkot? Tayo rin. So, bakit hindi ka nagiging masaya? Dahil ikaw ang nagde-decide Nakwento natin dito yan to. Dala sa ating pagkwentuhan. Ang may pinagdaanan ka at masamang loob mo, whatever, kung ano man yun, feeling mo, victim ka. Pag hindi mo pa tinatanggap na kagagawan mo rin yung nangyari sa'yo, may kagagawang ka doon, may consciousness ka, may kamalayan ka na nagdala sa'yo doon sa sitwasyon na yon.
victim ka. Kasalanan ni ganito, ni Presidente, ng asawa ko, ng kapitbahay namin na maiingay. Yung mga ganun, lahat. Biglang ang huli, kasalanan ko. Lahat Diba? sila may Ganun, kasalanan. sarili. Pag Sinisig. natanggap mo na ikaw Ang may may kasalanan. kagagawan nito, may naalala tuloy ako. makakapag-move on ka May na. naalala tuloy akong okay. kinompost kong kanta. Si Albert Padlan po, welcome. Ako nga Good pala. afternoon. Late kasi, kaya yan. Hindi, meron akong ginawang lyrics noon sa isang kanta. Dalawa kaming composer. Ang title noon, I'll Get Along Somehow. So parang I'll get along somehow without your love, although I still love you. Parang ganun ba ang dating? Bahala. So in other words, Arte. kaya ko to kahit na Hindi wala kasi, ka na. Pero yun na nga, mahal pa rin kita. Arte. Si Tato lang talaga, no? Bagay na bagay talaga yan, ha? Kinanta ni Janet oo. Basco yun eh. Oo. paano kaya yun to? I'm sorry, sige. Ano yun? Sige, sorry. Sorry, papare ako ngayon ha. Sumisingit. Ano pare? Albert. Yung ganun yung feeling mo na, yung, ano mo yun, nag-break up kayo, tapos, yung after a while, mahal mo pa rin. Na, Yeah. hindi ba umabot ka sa point na nagkahiwalay kayo dahil sa mga pinagkagagawa mo, pinag-iisip mo, pinagsasabi mo na, at yung nararamdaman mo na, baka magkakalokohan ko, parang gano'n. Magiging totoo yun eh. Nagiging totoo yun. Kaya umabot sa puntos na yun eh. So, can you say, I still love you, I will get over you somehow? Hindi, kasi tayo naman, sa kamalayan, we have to love always people, everyone. Wala tayong dapat sasabihin mong pagkakaitan mo ng yung pagmamahal. Although, yung focus mo, wala na doon. Pero pag naalala mo siya, of course, sabihin, pag isang tao na naalala mo, at ito kasi ang nangyayari, nasaktan ka, hindi mo pa napatawad. Yan ang mga talagang hindi makamove on. May talong nga siya, paano ba makamove on, sabi ng isang texter. Pag ikaw natuto kang magpatawad, makaka-move on ka. Pero pag hindi ka nagpapatawad, kasi, okay, ganito na talaga. Maganda actually, sa akin, ang initial dyan is, yun na yun, sinabi ko, pag tinanggap mo, nakagagawa mo yung nangyari sa pagkakahiwalay na yan, makakapag-move on ka. The reason hindi ka makapag-move on... Ikaw na may kasalanan pala eh. Kung ikaw may kasalanan... Okay, we don't even call it kasalanan. It's right or wrong. Sa bagay, so, hindi tama kagagawan mo yan. May contributing factor ka dyan. Kahit na sabihin mong ikaw ang iniwan, ikaw pa rin may kasalanan. May kagagawan dyan. Kasi hindi ka naman iiwan. Kung walang dahilan? Kung hindi mo, palibasa kayong dalawa, nangiiwan kayo. Pag Hindi, iniwan kami nyo, nga madalas iwanan. Ako nga iniiwanan. Kami ang iniiwanan. Ito na. Victim nga ako eh. Kumbaga parang... Mukhang kawawa nga yung babae. Actually, Sabi ng mga tao, yung style ni kinakawawa mo si Albert. Yung style ni Albert, kunyari siya kawawa, pero basically, totoo lang. Nung iniisip-isip ko, nung tinanggap ko na may kagagawan nito, nakita ko talaga na na meron akong mga ginawa at hindi ginawa. In other words, there were things that I did and things that I did not do. In other words, the love that I withheld or yung anger that I gave to her, yung ganon, yung pagdi-deny ng affection, mga ganon. May mga kagagawan akong ganon. So sabi ko, ginusto ko nga ito. Kaya umabot sa puntos na to. So, may gusto pumasok sa ating magpaparticipate. unless you take responsibility for your results, wala. Victim ka, habang buhay ka nga, iniwan ako, kawawa naman ako. Balak siguro. Actually, mamamatay ka na lang sa hanggang ngayon dala mo pa yung pagkasama na loob. At doon nagsisimula, mga pare, paring Tato at paring Albert, doon nagsisimula na yan, hindi ka na makakilos ng maayos, ang kapaligiran mo, puro negatibo na. Di ba? Pag sasabihin mo, kaya ganito buhay ko dahil dyan eh. Oo. Yan. Mga ganun bang salita? Kasalanan ni Presidente.
So lahat na nasisi mo na. Dahil nga hindi ka nag-move on, andun pa rin yung, dito pa rin ang sakit. Lahat, hindi ang dami matanggal. Oo. So Pero yung sa yun. texter mo, Tato, na ang tanong sa'yo, so ganun ang dapat gawin para makamove on. Oo. Patawarin Tanggapin mo. sarili. Patawarin mo sarili mo at Oo. patawarin mo yung taong kung ano man na nagawa sa iyo. Wag mo nang sisihin ng ibang tao. I-forgive kung may feelings ka na sama sa kanya, At saka- i-forgive mo sarili At siya. saka ito ang At saka i-forgive mo sarili mo nga pala, no? ito yung magandang gusto ko sabihin sa lahat. Hindi nyo dapat sasabihin o dapat tanggapin sa sarili nyo na iisa lamang ang magpapaligaya sa inyo. Na isang Kailangan tao madami. Hindi, kung nawala na yung taong yon, ang dami pa dyan. Bakit ka... Maghahanap ka kagad na kapalit. ilang... Ganun. 100 million Filipinos. Tapos sasabihin mong wala ka makikitang kapalit dun sa Kailangan marami. Ano ba yan? Insulto mo naman yata ang buong katauhan ng Ay, kasi Pilipinas. ang mahal ko isa lang. At isa Ayun. lang makakapagpaligaya sa akin. Ganun, magpapalit ka agad ako. Visit. At dahil dyan, mga kaibigan. 4:30 na ng hapon, kaya pansamantala po ipipigil namin muna ang aming mga pagsasalita dito. Magbabalik muli ang programang Kamalayan. 4:32 na po ng hapon at nagbabalik ang programang Kamalayan at syempre kailangan natin magpasalamat sa Sogo Hotel, ang ating kaibigan kasama natin kung saan man tayo may medical mission at syempre kasama ni Tato at Albert kung gusto nilang magpalamig. Sa medical mission. Bawat ano na yun, no? Bawat ano ng MRT meron silang branch. Kaya okay yan kay Albert at kay Tato. Kung gusto nyo magpahinga, ganun, anywhere, di ba? Hindi 5-star kasi hotel minsan tayo. kasi na-stranded tayo sa MRT eh. So at least biglang, dito na lang ako, may sogo rito eh. Along ngayon ko lang nalaman, kaya pala paborito yung dalawang MRT, ha? Oo. Ang dalawang MRT. Naisip mo. Doon kami sa senior pumapasok puro mga babae, mga dalaga. Mga buntis. Para pag nainip, Mga buntis. diretso na sa Sogo. Ako doon, gusto ko rin doon. Kasama ko yung mga buntis, mas malaki pa tiyan nila sa akin. Kaya feeling payat ako. Akala ko. Sige, habang hinihintay natin yung magpe-perform sa atin, maya-maya, no? Makikita ninyo, ipapakilala natin sila. Magpapasalamat muna ako, syempre, kay May at kay Sky. Ayan, ulitin ko kay May at Sky, syempre sa kanilang mabait na boss, si Jess Makarangan. Thank you so much. Ayan, dyan niya sa pinuntahang building ni Albert. Ano nga ba yung building na yan? Mukhang Gusto ko magpasalamat kay Jalvin Ibarreta na in-analyze niya sa akin yung mga concern ko. Sabi niya, kahapon din. Nothing to be concerned about. Andito sila Joyce kahapon. Kaloka. Sana pala sumama na lang ako. Hindi mo naman yata alam na. Anyway, so si Pilar at si Alma. si Pilar at Alma, yung si Batman and Robin. Batman and Robin. Hindi ba lagi magkasama yung dalawang yun? Babaeng Batman and Robin, si Pilar at saka mag-hello din tayo kay Tina Ledesma. Oo, kontakin mo daw siya. Mami Tina Kiani. Oo. Sino pa ba? Dapat kasali dito yun, mag-zumba. Oo nga. Si Tina. So, kasi ang first objective kasi ng complete peace of mind at saka healthy at saka good life, hindi ba yung health. Doon tayo nakafocus sa health muna. Tama na, bago natin... Dahil doon. Go ahead. Hindi, gusto kong pasalamat kay Alec. Dahil ang gaganda ng photos na... Oo nga, no? Panalo, no? Kay Alex Sanoy. Dami na. Yung sa medical mission, ang ganda ng mga kuha niya doon sa truck ng... Nung, ano yan? Yung, Doctors on Wheels. Actually, yung sa ganyan, sa medical... Hindi naman medical mission. Pero yung mga ganyan, yung mga truck na yan, di ba pag magpapa-check up ka dyan, parang clinic na yan eh. Yan, no? Kami kadalasan. Clinic talaga, meron. Meron kaming, kunyari, pag pinadala sa isang kumpanya, paparada sa harapan ng kumpanya. Di kami lahat obligado pumunta sa loob. Hindi namin alam kung ano yung gagawin. Yung pala, papatuwarin ka. Tapos tatanggalin mo yung pantalon mo sa baba. Tapos nakabend ka, kukunin ng picture. Pantalon lang? Oo, lahat. Pati brief mo. Or pati pag babae ka. Kadiri! Lahat ganun pala yun na
Kasi kukunan nila yung Medical, yung pit mo kung meron kang mga May something ka dyan. Oo, na Di ba pwedeng makakuha. Sabi ko, ang nakaupo doon, di syempre, sabay ko, lalaki nakaupo. No? So sabihin, lahat ng kanya, so lahat ng empleyado doon sa kumpanya yun, kukunan ng picture, lahat yan Di ba, hindi naman kasama yung mukha mo, mahirap to pati mukha mo sinama sa pagkuha ng picture. Anyways, ayan, sige, bago natin sila pakilala, bigyan muna natin sila ng pagkakataon, pwedeng sumali ang lahat. Sige, ready na? Muna ng introduction na kung bakit baka mamaya. Pakilala ka nga dito sa mga Yellow Ladies. Sige, ano ba ang pinaka gagawin ng ating mga bisita ngayong araw na ito? Oo, kasi pagka nakita na nila, alam na nila sasabihin. Pero eto, sabihin mo na para yung sa listeners natin, hindi oo yung nga iba di pala. makakita. Kasi ang feeling ko, ewan ko ba, bakit ganito ang feeling ko? Feel ko nasa TV na tayo. Meron kang video, pero basically, karamihan nasa radyo. Karamihan, nawala sa isip ko na nasa radyo pa rin pala tayo. Ayan, syempre, Kaya nga sabi ko, introduce mo. Mandaluyong Jolly Joggers. Joggers. Akala ko, sasayaw to. Bakit jogging pala to Mamaya tatanong natin sa kanila bakit sila napunta dyan at kailan sila nagsimula. Kasi may mga ganyan Parang tayo din dyan. Dati magkakasama tayo, hindi tayo magkakakilala. Nag-iisnaban tayo. Tapos ngayon magkakasama tayo. Oo, ako ba snob? Ayan, syempre, yung mga nandito, si Tess Kitalig, siya yung presidente ngayon ng MJJ. Ang Mandaluyong Jolly Joggers. So, Jolly Joggers. Ang ganda ng pangalan, Mandaluyong. Sige, wala tayong magagawa doon. Pero Jolly Joggers, yung mga nagja-jog ng masaya. Kaysa sa Mandaluyong Lonely Joggers. Di ba? Ang ganda. Nakakapagod yun. Jolly talaga. Ako pa lang ayaw mo na, atras na. Sige, introduce mo natin mga pangalan bago natin pagawa sa kanila yung dapat lang gawin. Si Josie Gorante, si Zenny Alejandro, si Net Lapira, si Emilda Babiano, at si Nene Linga. Yay. Welcome. Welcome sa GCME. Welcome sa Kamalayan. Ang pinagmulan nyo, jogging talaga yung maging healthy. Ayan, bigyan natin sila ng microphone. Ito na. Nagpapakain kayo. Ayan, kay President Tess Kitalig. Hello, good afternoon po. Nagsimula po ang Mandaluyong Jolly Joggers po 2007. June 7, 2007. So nagsimula lang po sila sa 10. Actually, hindi naman po ako founder. Hindi po kami mga founder. May founder po talaga kami. So nagsimula sila sa 10. Then, parang contribution lang yung nangyayari sa kanila hanggang umabot na po kami sa 300 to 400 persons. Pero come and go po yun. Hindi naman po yung everyday nando doon. Pag summer, mas marami kami gawa ng walang pasok po. Pero pag may araw din kami na, katulad kanina, mga 100, Saturday 100 po kami, plus, ganun ang namin. Anong objective nyo nung mag-umpisa to? Maliban? Lang po talaga, contribution para sa aerobics lang po talaga, yung para sa health lang. Okay, so habang tumatagal po, nagiging 9 years na po kasi kami this coming June. So, bawat kasi nagpapalit kami ng mga officers. Kasi nakasec po kami ngayon. Wow, simula po nung tinatag po ito, nagpa-register po kami sa SEC. Tapos, po kami sa NGO po. So, hindi ang namin ngayon, hindi lang po puro aerobics or Zumba. Tumutulong po kami, nagpapa-event po kami, nag-outreach po kami sa mga iba't ibang institution po. Yun po yung pinaka-aim po namin ngayon. So, nag-expand na. Yes po. Pero ang pinagmulan, yung maging healthy kayo. Health. So, yun. Pinaka-exercise nyo na. Meron na. Hello. Sorry. Actually po, pagka nagpa-Zumba event kami, meron po kaming beneficiaries. Kasi for a cause po yun. Bali, yun po. Tapos, bawat member meron din po kaming binibigyan din namin sila ng medical assistance through din yun sa pondo namin. Kung meron man kaming mga natitira doon sa everyday na income namin, kumbaga,
binibigay din po namin. At ang basic na pagpasok ng pera sa inyo, sa organisasyon nyo, is yung mga contributions. Yes po, yung everyday namin na 20 pesos lang po. Wow, sarap pala mag-Zumba, 20 pesos Naku, lang, ma'am. ilang milyon na yan. Ayan, at Hindi ba dahil parang dyan, ganun sa mga sa palengke, yung mga kooperatiba, 20-20 lang. Milyon-milyon na, 19 million. Ay, hindi naman po, hindi naman maabot sa amin ang ganun. Bali, ang ano lang po talaga, pag meron kaming Hindi nyo naman kasi pinagkakakitaan yung pera. Hindi po. Bali, tinutulong din po namin sa mga institution po. So, kooperatiba kasi pinagkakakitaan. Ayan, opo, wala po, hindi may po kami. interest yun, may pinapautang. So, good, very good. Ang galang, so nag-expand na, umabot sa point na nag-outreach na kayo. Yes po. Maliban sa sarili nyo, pati ibang tao na. Meron nga kaming event this coming April for Zumba for a Cause po yun with Miss Regine Tolentino. Pero may beneficiaries po kaming sanctuary. Mga 150 na matatanda po yun. At Albert, nung Monday, wala ka kasi sila ang nandun sa medical mission. Oo nga. Volunteer po kami nung Monday po sa po Maraming ninyo. salamat sa suporta. Yes Sa medical missions namin. Oo, hindi pa nasasabi, di ba kayo yung last year, July 19, tama ba? Yes, 2015? isa po kami sa participants doon sa Mandaluyong yung Guinness Book of Records po, sa Zumba po. Kasi kayo yung pinaka-largest. Largest po. Isa din po ang grupo namin. O, sample daw. Thank you po, thank you. So, napag-usapan ng bago kayo pumunta dito, pagsusumbahin ba yan? Oo, ready Gusto sila namin lagi. makita, ano ba yan? Alam mo, matagal ko na narinig yung Zumba na yan. Ano ba naman yan? Sabi ko, ano ba yan? Puro pang, kasi ang mga nagyaya, mo yun. uy, Zumba tayo, mga nagyayaya, puro babae. Sabi ko, pang babae yata yan. Ay, hindi. Kalokohan yun. Hello. Ano na po, may mga lalaki na rin po at saka mga mag-aasawa. Oo. Tunay na lalaki, ha? Yes po, opo. Mga Hindi, mga lalaking ano. game Yung na, lalaki, game na, girl game na. din, eh. Di ano ba naman O, yan? game na. Sige. Ayan, sample. Ayan, kaya. Ba't nagmamadali ka, Tat? Papuntahin natin sa harap ang ating mga Zumbaera. Doon kayo harap. Ayan. Yan. Yung maliit na yan, no, camera yan. Yan. O, pwede Sige, kita sumama, sige. Albert, Tato. Ano gagawin? Hindi. Tayo ano lang tayo? Hindi, susunod ka lang. Titingnan lang natin. Seriously?
Napagod si Thank you. Albert. Napagod kami. Thank you, Oo. thank you. Napagod si Albert. Sige, Ano pagsalita. ka ba? 8 count lang yun na napagod ako. Oo. Yung, Bandang huli pa. Oo, yung nagsalita, thank you rin Joey, yung nagsalita si Tess Kitalig, siya yung presidente, tama ba? Ngayon. Yes, Miss Joyce. Oo. Tapos si Juicy, ang kanyang Treasurer po. treasurer. At si Zenny, Si member, dati po siyang officer. ayan. Oo, at si Net, Assistant Secretary po siya ngayon po. wow, kompleto ha. At si Emilda, Ex-officer. ex-officer. At si Nene. Ganon din po. Last year ho sila mga officers. Good. At inanyayahan nyo ba yung inyong mga ka-MJJ na na Opo. makinig? At, O, paano ba, tanong, paano ba magpa-member sa MJJ? Kung hindi naman ho, kung mayroon kang kamag-anak na taga riyan, tas hinikayat mo na dito ka, pwede ka namang magpa-member. Pero talagang kailangan, taga Mandaluyong ka talaga. Paano ako, hindi ako pwede? Hindi. Pwede naman, invited ka namin eh. Adopted ka. Oo. Ako ninyo kaming tatlo. Pwede naman, yun ang ano namin. Sa loob ka, adopted. Ayan, sige. So, Buti hindi nakalagay yung Actually, Jolly mayor Jolly's doon, ladies. Sali kami sa mayor na ladies. dyan, kabarkada namin. Opo. sino? Mayor, si Abalos. Mayor. Sumusuporta po yun sa aming mga proyekto po. Ka-eskwela namin sa Don Bosco. Ganun po. Bosconians kami ni Tato. Apo. Tsaka kami nag-aaral. Kaskwela Kaya, pala. Mandaluyong kami talaga. Magandang hapon po, Mayor Abalos. Kanina nag-guest po sa amin, nag-join po yung anak niya, nag-zumba din, si Konsehala Charis. Ayan. Ang aga niyang gumising para makipag-zumba sa amin. So, ano bang zumba ninyo? Everyday ba? Everyday, Monday to Saturday, Anong oras? 6 to 7 a.m. Ay, aga. Tapos gano'ng katagal yung mga zumba-zumba na? Ang ano po doon, 30 minutes ang aerobics, cardio aerobics, tapos zumba na po. Iba-ibang ano na po yung zumba. So, all in all, gano'ng katagal yun? So, 1 Albert, hour po. hindi ka pala Yun. abot sa Nakakapayat Zumba ba eh. yun? Sa aerobics pala. Pag Depende. Nakakapayad po kung talagang dedicated po kayo doon sa ginagawa niyo po. Ang nakakapayat pag bigay todo. Yung Kung talagang ano. kung tas- ganun-ganun lang. Pag ganun-ganun. Yung daliri lang gumaganon-ganon. Tapos step-step. Pagtapos mo, hindi ka pa pinapawis. Pagkasali ba ang isang member, kailangan naka-t-shirt yan, nakatulad yung sa inyo? Opo. Monday to Friday po, white po yung uniform namin. Then, pag Saturday, color coding na po yun. Pag in-announce namin yung every, na Saturday, ganito ang kulay namin. Ayan, sinusunod naman po ng mga Pero hindi po kami namimilit. Halimbawa, kung wala naman talagang kulay na na gusto mag-aerobics, okay lang po yun. So may nagtatanong, may single pa po ba sa inyo? Hehehe, magaling mag-zumba from Berto. Ay, po, sa amin ho ngayon wala na pong single. All seats Pero meron taken. kami mga member single. Meron din mga bata. Ganon. Kasi Andyan na yung kami ni Tato. Sinabi lang may mga bata. Doon kayo maghanap ng iyong mga kapares. Akala ko aampunin. Bata eh. Naghanap ng apo. Ayan, sige, pwede natin silang imbitahin, kasi yung para sa April 10 nga, so yung mga gustong tumulong, katulad ng Kamalayan at gusto pa tumulong at para dun sa event nila sa April 10, pwede ba tayong manawagan Sige, dyan? so- At yung sa lahat na gustong sumali, pwede pa, no? Ay, isa pang tanong pa pala. Kasi 'di ba ang MJJ Mandaluyong lang. Tapos 'di ba meron ding ibang mga Zumba, nagsusumba sa bawat ibang lugar. Like yung pinag-usapan natin nung nakaraang taga Galas, taga Pasig. Yan ba Asosasyon ng Zumba. Oo, paano ba yan? Ganito po yun. Magbibigay po kami ng, katulad ng kung sa Pasig, may contact na po kami doon. Magbibigay kami ng ticket sa isang organizer. Then, sasali na po sila sa amin sa event namin.
Oo. Kasi may ano din kasi ang ticket. May bayad. May bayad din po. So, ilan ba yung ina-expect yung participants sa April 10? 600 ang expected namin. Last year kasi 550. So ngayon magdadagdag kami ng ano. Pero pwede bang sumobra pa sa 600 dyan? Pwede naman. Yeah. Pwede naman. Basta kaya namang i-accommodate nung gym na nakatayo lang naman ang sumasayaw. Hindi naman siguro, makakagalaw naman. Yes, sige. Pero hindi kung masyadong marami naman baka magkasipaan. Oo, hanggang ano lang naman. Kasi kung sobra naman sa capacity doon sa ano, mahirap na. Baka magreklamo yung mga attendees. Kasi nagbayad ho sila eh. Anyway, kami dito sa Kamalayan, nagagandahan kami sa organization nyo na gusto nyo maging healthy. Yun ang isa sa mga objectives ng Kamalayan is to look into your health aside from yung mga relationships mo, yung trabaho, success mo sa buhay, maliban doon, yung health ang unang-una kasi yan ang dala mo sa yung katawan mo ang dala mo. At hindi ba parang nag-extend kami ng offer sa inyo na kung gusto nyo magle-lecture si Tato tungkol sa Kamalayan para maintindihan nyo kung ano tong tinuturo namin dito na makakatulong sa sa Actually, Yes, okay, sige. Para ma-explain na natin ng todo-todo para sa ibang nakikinig din, no? Dito sa Kamalayan, meron tayong sinasabing binabalanse natin yung 4 na areas sa buhay natin. At ito yung sa ating kalusugan, health, wealth, sa kayamanan, success, and relasyon sa family, no? Love, yung mga relationships. Okay. Actually, originally, yun ang ano namin, pakay yung binabalanse niyo yung 4 na aspeto na yun. So, kasama dun yung kalusugan nga. Pero, sa ngayon, nakikita namin, hindi naman talaga, of course, importante yung binabalanse. Pero, anong klaseng kalidad meron ang kalusugan nyo? Kasi kung minsan binabalanse nga ninyo, pero ang bababa naman. Yung sabihin nung standards pala, balance ka. Pero basically, hindi naman pala mataas yung antas ng quality nung health nyo, no? So, in other words, dito talaga, pinipilit, hindi naman pinipilit, wala kaming pinipilit dito, pero dito namin sinasuggest na talagang kailangan itaas natin ang antas ng lahat ng aspeto ng buhay natin. Ngayon, pagdating sa kalusugan, of course, andyan yung ginagawa na nga ninyo na libre na in terms of, keeping or maintaining your health, ito ay magandang ginagawa ninyo sa inyong komunidad dahil unang-una, iniengganyo nyo yung lahat ng mga interesadong manatiling bata at sali kami dyan. Health at saka yung malusog. Maging malusog. Oo, correct. Tapos, yun na nga, nagkakaroon kayo ng camaraderie, ng samahan, ng magandang good relationships. So, mas maganda yung ginagawa nyo. Yun ang gusto namin talagang mangyari sa buhay ng isang tao. Meron kaming mga tinutukoy dito sa Kamalayan na naiiba sa mga nakaugalian. Kung may mga nakaugalian na ina-apply sa buhay na minsan umabot na sa puntos ngayon na parang hindi na nakakatulong, hindi na tulad ng sa mga tinuturo sa eskwelahan, yung mga nakagisnan, gano'n, na hindi na nakakatulong. Meron kami mga suggestion na subukan mo namang ibahin. Baka sakaling, kasi kami nasubukan namin yun. Binago namin kung paano kami mag-isip, kung paano nakikita lang natin. Nakikita lang natin sa kanila eh. Kasi dati aerobics lang yan eh. Ngayon Zumba na. Ano kaya susunod? So in other words, kung ano pa talaga yung pwedeng baguhin, ano yung pwedeng dagdag, ginagawa nila eh. At saka bumibigay na sila, nag-give sila sa community. Maganda yun. Yun yung mga aspeto na sinasuggest namin. Pero on an individual basis, merong maipapaliwanag si Tato sa inyo. Kung may time kayo, magpulong-pulong, get together, i-lecture ni Tato yun.
magle-lecture kami sa inyo. Kung gusto nyo, gano'ng katagal ba yung mga gano'n? 2 oras? Isang araw at 2 oras. Joke, ayan. Mga 2 oras. Sige, pag-isipan yan. Next time. Open Libre lang yun, invitation. libre. Walang Libre bayad. lang ang ginagawa namin. Kumbaga, yan yung volunteer namin. Kung wala kami nung Lunes, babawiin namin. Yan. Ayan, share namin yan sa inyo. Ayan, sige, siguro kung meron pang sasabihin ang MJJ, Oo. bago tayo Magyayaan na tapos. kayo sa parting words. Marinig naman natin ibang mga boses. Oo. Kayo naman, lahat. Hi, my name is... Wow. Maraming salamat po sa inyo, Sir Tato, sa yung ino-offer niyo sa amin. Interesado po kami doon. Makikipag na lang kami kay Miss Joyce kung kailan tayo Yung aming secretary. available. All around. Opo. Kayo po si Miss Seni po. Seni. So, ano po, member na rin po ba kayo ng senior? 63 na po ako. Wow! Batang-bata! Hindi. Kita Batang-bata ka sa amin. ang galing mag-zumba. O, di ba? Talo pa tayo. Wala akong masabi. Mag-anak nga ni Practice. Ganun. Yun nga po. In-invite ko po namin ang mga, lalo na yung mga taga Mandaluyong, 6 to 7, in-encourage po namin kayo na mag-join sa amin. Tsaka yung aming nalalapit na event na kasama namin si Miss Regine Tolentino. Sana po suportahan din ninyo ang MJJ. At inuulit ko rin po yung pasalamat ko kay Sir Tato na yung gusto niya tayo i-lecture, napakalaking bagay po sa amin yung ma-share ninyo sa amin, tapos i-share din po namin sa aming sa kasamahan. Oo. Dati kasi sa loob lang ako nagle-lecture pero ngayon sa labas ako matalo. Nakatakas na siya. Ayan, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Sino pa? Last parting words. Sino pa may tatagtag? Okay. Anyway. Yung hindi nahihiya. Ko lang po, yung pagsusumba, aerobics. Hindi kasi maraming iba nagko-comment na yung iba kasi daw, panay zumba, panay aerobics, matataba pa rin. Hindi naman po yun sa maganda yung nag-exercise ka rin kasi hindi naman basihan yung nagsusumba ka o nag-aerobics pero hindi mo pa rin tinitingnan yung pagkain mo. Nag-aerobics ka nga araw-araw, nagsusumba pero hindi mo rin tinitingnan yung diet mo. Nagda-diet ka pa din. Kailangan nagsusumba ka araw-araw, kasama na yung diet. Correct, Kasi yung iba, siyempre, kahit mataba ka, kung araw-araw ka nag-aerobics na nasusunog yung cholesterol sa katawan natin. Kahit mataba ka, kung araw-arawin mo, Pag hindi ka nagsumba, lalo na siguro. Hindi naman ibig sabihin, porque nagsusumba ka, kasi sasabihin ng mga iba na hindi, yung pag nagkasakit ka, parang hindi ka natatamaan ng sakit. Sabi ko, parang sinabi nyo na rin na porque doktor, wala na karapatan magkasakit. So, hindi naman na tayo exemption doon sa mga sakit. So, kung yung nagsusumba nga, nagkakasakit, lalo na kaya kung hindi. Diba? Kaya, sumba pa more. Zumba pa more. Alright. So, dahil dyan tayo ay magsusumba. Sumbabalik na kami bukas. So, dahil doon, 5:01 na po, magpapaalam na po kami lahat. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much for coming. At pinagbigyan nyo kami na, at least naintindihan namin ang pinagagawa nyo. Sana gayahin kayo ng maraming komunidad. Hanggang bukas po, si Albert Padan po, ito inyong lingkod. Magandang kamalayan sa inyong lahat po. Okay, so sa ngalan ng ating mga bisita at nila Albert at ni Joyce, ako po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat.
At ayan, yan, Gerald ha, mamaya YouTube tingnan mo ang i-upload ni Alberto. Tingnan mo yung mga steps kasi parehong kaliwa ang paa namin ni Gerald. Pwede mo yung pag-aralan. At syempre, sabi ni Willie, Masayang Kamalayan po, Team Kamalayan, Ma'am Joy, Zumba pa more, push pa. Ayan, salamat sa iyo Willie, salamat sa inyo dyan, kay Joey, kay Candy, kay Walter, at yung kay, sino pa yung isa nating OJT. At syempre, kay Marna, nainganyo kanina, sumasayaw-sayaw na. Hindi pa kayo nakakaupo, si Patricia. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang bukas, ako po si Joyce Molon.